Hi guys, good morning once again. Narito ang inyong Kuya DJ para sa isang episode ng aking vlog for today. At ito, gumising lang ako dahil panggabi ako guys. Medyo inantok syempre ang inyong Kuya DJ. At medyo natulog. So far, kagigising ko as parang merienda break. Kain tayo guys. Itong aking meriendahin ang mga pandesal. So guys kasi madalas kaming bumili ng tinapay pero minsan may mga naiiwan na tinapay na hindi naman siya guys tumitigas kasi napakaganda ng quality ng aming mga tinapay. So before anything else, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget po to subscribe at i-like na rin po ang aking YouTube channel, ang Kuya DJ Vlog. So Kuya DJ Vlog channels po ay naglalaman ng iba't ibang concept regarding health, beauty, adventure, cooking, meron din tayong mga advice segments at marami pang iba. So far, salamat sa aking mga subscribers. Sana ay madagdagan. Kaya nga supportahan po sana ninyo ang inyong Kuya DJ. So far guys, ako kasi ay nagtatrabaho sa isang kilalang company sa housekeeping. So medyo pagod ang inyong Kuya DJ so far. Aside from mag-work natin, ang pagbablog guys na kagaya ng ginagawa ko ngayon ay passion ko na lang po ito. So kung ako po ay supportan po ninyo ay napakalaking privilege po sa akin na kayo po ay nagtiwala sa isang amateur pa lamang na vlogger na kagaya ko. Guys, ang gusto ko kasi nakikita ko sa mga nagbablog ngayon, to be honest po, yung mga charity vlogger po. Marami silang natutulungan na mga tao na talagang nangangailangan ng tulong. At the same time, marami po kasing nagtiwala sa kanila, nag-sponsor, sabi nga nila, nag-sponsor para magkaroon ng katuparan yung pangarap ng ating mahihirap na kababayan sa Pilipinas. So far guys, kasi ang kahirapan ay hindi hadlang upang tayo ay upang makamit natin ang ating minimiti sa buhay. Kasi bawat tao guys ay naniniwala ako na may kanya-kanya tayong pangarap sa buhay. Walang tao na walang pangarap sa buhay. So, kahit simple yan, kahit maliit lang na pangarap, yan guys ay sasamahan lang natin ng pagsisikap, ng pagtsatsaga, higit sa lahat, ng tiwala sa ating Panginoon na tayo po ay hindi niya biguin at pababayaan. So, sabi nga nila, ang Diyos po ay may awa kung tayo po ay gagawa. Kaya kailangan natin na gumawa, kumilos, at paghanap ng ikabubuhay. So, sa lahat naman ng mga estudyante, ng mga followers ko, habang kayo po ay pinag-aaral ng inyong mga magulang, ay samantalahin po natin ang pagkakataon ito sapagkat ito po ay minsan lang, mapalad nga po tayo kung tayo ay medyo nakaka-LL, sabi nga nila, nakaluwag-luwag sa buhay dahil marami rin tayong kababayan dyan, kung hindi ninyo napapansin at hindi napapanood, na sa kabila po ng kanilang mga kahirapan sa buhay, sa kabila po ng mga hadlang, ang iba sa kanila may mga kapansanan pa, pero hindi ito naging hadlang guys sa kanila. Manapa, sila po ay nagsikap, nagtiyaga at nagsakit na matupad po nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. So ikaw kabayan, ano bang pangarap mo sa buhay? Ano bang big why mo kung bakit ka narito sa mundo? Bakit ka na nag-aaral? So guys, di ba, kalimitan na narinig natin, sinasabi ng ating mga magulang na kailangan natin mag-aral upang tayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan. So, tama naman yun guys, kailangan natin. Kasi sa panahon ngayon, tayo po ay maghahanap ng trabaho, di ba? Pag tayo po ay gusto natin magkaroon ng matatag na hanap buhay, ang isa po sa titignan ng ating papasukang kumpanya ay kung ano po ang natapos natin. So, although sabi nga nila ngayon wala namang discrimination, kahit may edad ka na, kahit ikaw ay hindi naman nakapag-graduate. So, depende nga yan sa pangangailangan at saka depende na rin sa company na papasukan natin. Pero mostly, ang tinitignan ko kasi ngayon ng mga company, yung profile. Kaya nga, di ba, meron tayong resume. Kung sa resume natin, guys, makikita doon. Feature pa lang natin, presentation ng ating personal characteristic. So, itsura natin. Pangalawa, papasahin nyo yun yung mga achievements natin, kung ano ba yung natapos natin sa ating pag-aaral, kung hanggang saan natapos natin. Then kung tayo naman po ay nagtrabaho na, ang titignan po ng ating mga employers, para orientation ito guys, ng ating mga employers ay ang ating work history. So,
At darating pa sa point niyan na kung hindi pa sila satisfied, ay iba-background check nila tayo. So kailangan guys, kung tayo man ay may hanap buhay na sa lahat ng ating mga kabayan na may mga trabaho na nasaan man kayo sa panig ng mundo, ako po'y naniniwala dahil naranasan ko na rin po na mangibang bayan. No? So doon po rin talaga na napagtanto at napatunayan na ang mga Pilipino po ay hindi mahuli sa lahat ng larangan ng paggawa. Totoo yan guys, kasi sabi nga nila kahit ng Pilipino ay hindi naman talagang bihasa sa pagsasalita ng wikang Ingles, ay pumapantay na rin po sa lahat ng sa ibang mga lahi na nagtatrabaho sa ibang bansa o sa ibayong dagat. So kita ko yan at nasaksihan ko at naranasan ko dahil ako mismo sa aking pinasukang trabaho ay marami rin akong kababayan. Marami tayong kababayan na kung saan ay minotivate ko po sila, tinuruan ko sila kung paano humarap sa hamon ng buhay. Kumbaga kasi iba po kasi yung environment natin pag tayo nasa ibayong dagat. Imaginin mo, kausap mo, hindi naman pwede mag-Tagalog. So, hindi siya makakaintindi ng wikang Tagalog. Kaya, i-English ka talaga doon. Magsasalita ka ng wikang Ingles. So, andyan yung initiative natin, yung para tayo magtrabaho ng without any supervision na ibibigay sa lahat ng pressure, di ba? Sa pakikipag-usap sa mga guests, di ba? Kung tayo po ay nagtatrabaho sa hotel, kung paano tayo makipag-communicate. Yan, communicate, maganda yan. Magandang pag-usapan natin yung paano tayo makipag-communicate sa ibang tao at kung paano natin sila kausapin, kung paano natin sila itrato. Yun nga guys, lahat pinag-aaralan, lahat malalaman natin once na tayo ay nag-ibang bayan. At advice ko sa lahat ng mga kababayan po natin na nasa ibang bansa, ang pagka-homesick po, yung pagiging pagkagiliw natin sa ating mga mahal sa buhay ay normal lang po yan bilang tao. Yan po ay hindi sakit, yan po ay normal na sitwasyon na nararanasan natin. Pero yan po ililipas din, hindi yan magtatagal. Kaya nga kailangan nating ma-overcome ang lahat ng bagay na yan. Sa parang tayo po ay dapat makikinig din sa mga advices ng iba nating mga kababayan na nariyan na. So, makinig tayo kung alam natin na ang ipinapayo naman sa atin ay makakatulong hindi para sa atin. Huwag tayong ma-offend, huwag tayong kikilos na para bang alam na natin lahat. Kasi una-una, sila po ang mas nakakaalam, yung mga nariyan na kung ano yung mga sitwasyon na nakakaharapin po natin. So, kapag tayo po ay naho-homesick, meron namang way para tayo ay para mawala ang homesick natin. Andiyan ang communication, andiyan ang Facebook, andiyan ang WhatsApp, andiyan ang Skype, di ba? Ngayon nga guys, napakaganda na ng natin ng teknolohiya natin. Napakalawak na kaya hindi naman talagang masasabi mong homesick ka kasi nandiyan yung communication, kakatawag ka, di ba? So, maraming way. And bago tayo umalis sa bayan natin dito sa Pilipinas, ay alam na natin kung ano yung aim natin, ba't tayo naroon. Kaya meron tayong PDOS, tinatawag, Post-Departure Orientation. In-orient tayo ng ating mga employer kung tayo nagduma ng agency, kung ano ba ang dapat nating gawin at hindi dapat gawin kapag tayo po ay nariyan na sa ibayong dagat. Kasi sa totoo lang guys, tanggapin natin hindi. Iba po ang kultura nila. Iba rin ang kanilang batas. Medyo, sabi nga nila, medyo may ngipin. So, kapag di tayo sumunod sa mga batas na ibinaiiral sa kanilang bayan, sa bansang iyon na ating pupuntahan, for example, tayo pupunta ng Middle East. So, alam natin na ito po ay part ng, ito po ay Islam country. So, mahigpit po, conservative sila. So alam natin dapat kung ano yung mga do's and don'ts doon sa bansang iyon. Para tayo ay maingatan at higit sa lahat, huwag tayong mapahamak. Plus, yung mga kababayan natin na riyan na, so tutulungan nila tayo, bibigyan tayo ng mga advices, maglibang tayo para hindi tayo makaramdam ng init. I-focus natin yung ating mind, yung ating isipan sa paghahanap buhay at kung ano ba yung biggest why, bakit tayo nariyan. So, eventually mawawala yan guys, mapaparang yan kasi bilang tao talaga may kapanglawan tayo, meron tayong kalungkutan. So, kapag nalulungkot tayo, unang-una, lumapit tayo sa Diyos, di ba? Kasi siya lang naman ang nagbibigay ng lakas. So, ano man ang ginagawa natin kapag ito'y isinasangguni natin sa Kanya,
tiyak ako na hindi niya tayo pababayaan. Kaya guys, regular communication po sa ating mga naiwang pamilya dito sa Pilipinas, huwag nating pababayaan yon at labanan natin tukso na nakapalibot sa atin yan. Kasi unang-una walang sasaway sa'yo, walang nakakakita sa'yo, pero kung ang mindset natin ay talagang strong, bakit tayo nariyan, at higit sa lahat yung pananampalataya natin sa Diyos, kaya tayo ay lalong mas malapit sa Kanya, ay magiging mabuti ang lahat. Kaya guys, sa lahat ng aking mga sa ating mga bayaning Pilipino na nariyan sa iba't ibang panig ng daigdig, ay saludo po ako sa inyo. Isa po ako sa dating OFW na ngayon ay nag-for good na rin. Salamat sa karanasan na aking naranasan dyan. Marami pa kayong mararanasan sa lahat ng mga kababayan natin, lalo na po yung bago lang po na nariyan sa Ibayong Dagat. So guys, napakalawak na ng ating narating, di ba? From Tinapay. Ito nga kasi guys, itong Tinapay. Ang talagang vlog kasi natin ngayon guys, naisip ko kasi i-vlog ko ngayon, i-content ko ngayon, ay tungkol sa favor. Alam niyo ba yung favor? Yung favor kasi pabor. Sa Tagalog, yung ibig sabihin ng pabor, yung humihingi tayo ng pabor sa isang bagay na maibigay po sa atin, then ipinagkaloob po sa atin yung pabor na yon. So ano naman in return ang dapat gawin ng natin dun sa nagbigay ng pabor sa atin. So sabi nga nila utang na loob. Pero yun kasi bilang tao ay two-way yun eh. Hindi naman pwede kasing ikaw lang yung tanggap ng tanggap, tapos yung ibang tao ay hindi na marunong, hindi mo na dito bibigyan. So, depende kasi sa sitwasyon guys, kung ang pabor na hinihingi natin ay ano naman, makakabuti naman para sa lahat. At pag humingi ka naman ng pabor, ay for sure kung ang tao yun ay nakakaunawa, ay ibibigay rin yung pabor sa'yo in return dun sa binigay mo sa kanila. So, marami kasi nagkakamali guys na sa word na pabor. Ang akala nila pabor, lifetime ka na nilang lifetime ka lang may utang na loob sa kanila. So hindi nila alam na ang ibig sabihin ng pabor kasi kusang loob kasi yun na ibinibigay ng tao sa hihingi nito. At kusang extinct niya yon na gagawin niya yon kasi alam niya ito yung makakatulong para sa lahat. So sana naman kung may mga ganyang pabor, bigyan din naman natin sila ng i-reward naman natin sila. So bigyan din natin sila doon sa mga bagay na alam natin na kailangan din nila. So dumating yung time na kailangan na nila. Kahit hanggang dito na lang ako, so hindi ko na mabibigay, hindi ko na okay yan yung susunod mong ibibigay. I-respect din natin po yan guys. Kasi binigyan na nga tayo ng pabor, diba? Binigyan na tayo ng privilege na magawa o maibigay itong bagay na to. So sana naman in return as respect na rin po sa kanila, lalo't sila po yung mga nasasakupan po natin o mga mababa po sa atin, bigyan naman natin ng respeto kasi hindi naman dahil sa tayo ay nasa posisyon, tayo nasa taas o tayo mga nangunguna sa kanila ay tayo na lang palaging pakikinggan nila. Tama naman na pakinggan tayo, pero minsan ilapat din po natin yung damdamin natin doon sa mga tauhan natin o nasasakupan natin. In return, kapag ganun po tayo nakikita ng tao, nakikita ng ating mga empleyado na sila po ay binibigyan natin ng konsiderasyon, yan po ay gagawa at gagawa ng pabor na nakakabuti po para sa atin. Tandaan po natin, ang mga tao po, the people is building your company. Kung wala pong mga tao ay hindi mabubuo ang isang kumpanya o isang kumpanya. Kaya sa mga nasa sinasabog nilang human resources, sana po maintindihan din po ninyo ang damdamin ng mga tao nasasakupan po natin. Hindi dahil tayo po ay nasa taas, tayo po yung ilagay dyan na kumpanya, ay gagawin na lang po natin lahat ng maibigan natin kahit magpakita pa tayo ng kagaspangan ng ugali. Hindi po, kasi tayo po yung nasa taas, dapat tayo po ang role model. Hindi man po magsalita yung mga taong yan na ating nasasakupan, ay alam po natin, nag-iisip po sila, bakit ganito si ma'am, bakit ganito si sir, diba? Pero kung ang iiwan natin sa kanila ay magandang example, yung pagiging maunawain natin, magiging mapagmahal natin, yung totoong pakikisama, yung totoong pagpapakita ng pagmamalasakit, hindi po tayo tao tayo na bidamdamin para hindi
hindi natin gantihan ng kabutihan. Diba? So, sabi nga nila, give and take relationship naman, at huwag natin ipakita na tayo, halimbawa ay mayroong pinapanigan lang na isang tao. Kasi yun po ang pinakamasakit na part ng isang manggagawa. Maging sa tahanan, di ba? Ayaw natin makabuti ng favoritism. Na si kuya, mas mahal ni nanay kaysa akin. Kasi parang nawawalan tayo ng self-esteem, nawawalan tayo ng tiwala sa ating sarili. Bakit? Kasi nga, nakikita natin dun palang unfair treatment natin. So, what more, kung hindi naman tayo magkakasepareho ng pamilya, hindi naman isang pinanggilingan natin. So, expect natin na dapat medyo lawak-lawakan nila pananaw natin, lawak-lawakan natin yung pangunawa natin. At higit sa lahat, maging sensitibo tayo sa nararamdaman ng ating kapwa. So, hindi po ako nag-aral ng HR, hindi po ako nag-aral ng psychology, pero yung puso po kasi ng tao na nakakaunawa, yun po yung magsasabi sa'yo na sumobra ka na sa limit mo, hindi na tama yan. So, hindi naman masama at hindi naman mahirap magsabi ng sorry, at lalo hindi naman mahirap magpakumbaba kung alam mo na yun na lang ang dapat mong gawin para maging maayos ang lahat. So guys, advices po sa lahat ng mga nangunguna po sa amin. Sana naman, alam niyo po at kilala niyo kung sino po kayo, ay ilapat din po ninyo ang sarili niyo sa amin. At sana, makita rin po namin na kayo po ay tinatrato niyo po kami ng pantay-pantay. Hindi po kayo nagpapakita na may kinikilingan lang kayo. Okay lang po, talagang may mga close tayo na kasama natin. Tama po yun. Kasi hindi naman mawawala yan kahit sa parte ng mundo. Meron tayong magiging close natin, napaka-close natin sa kanila. Pero kung ito naman yung magiging way para naman sila ma-tolerate natin at hindi na sila ma-motivate, ay tignan din po natin, guys. So, hindi po ako taga-HR pero sa tagal ko na rin naman po nagtatrabaho at yun nga, nakapunta na rin ako ng ibang bansa. Siguro naman enough na rin yun para i-share ko sa inyo mga reasons kung bakit yung pabor na yan, yung word na pabor na yan ay nagkakaroon ng ibang interpretasyon. So, hindi sana ito maging dahilan upang magkaroon ng hindi magandang ugnayan ang bawat isa sa atin. Kasi kung ang pabor ay hindi naman makakasama, pagkos ito'y makabubuti para sa lahat, ay pagbigyan po natin. Pero kapag nakikita naman na po natin na ito po ay paulit-ulit na lang at marami na po ang naghihirapan, marami na po nagkakaroon ng maling isipan at pinapabayaan lang po natin. Sana naman po sa panig ng aming mga tinitingalang leader ay magising na po tayo sa katotohanan. Napakasarap po magtrabaho na kausap natin ay nakalapat ang damdamin sa atin. Kasi bantayan mo man yan, hindi. Alam ko at sigurado ako na gumagawa yung mga yan. Pero kapag nakita nila, nadi-disappoint po sila kapag nakikita nila na hindi patas ang pagtingin ng bawat isa. So sana mawala po ito ang spirito ng pagkakaisa, teamwork, ay mabubuo lang po natin, guys, kapag unang-una nakalapat yung damdamin natin dun sa ating mga ginagawa at sa ating mga kasama sa paggawa. So sana ay nakatulong ang inyong PLDG sa aking short advices sa word na pabor at kung bakit kailangan natin maging strong pagdating sa paghanap ng pag-iibang bayan o mga characteristic o yung mga sabihin na natin yung attitudes, mindset natin. So ayusin natin, makinig tayo doon sa mga tao na talagang may karapatang magpayo sa atin at tayo mismo sa sarili natin gawin natin yung tama, gawin natin kung ano yung makabubuti para sa atin at para sa ikabubuti ng ating pamilya. Diba? Kaya nga tayo nariyan para sa ating pamilya. So huwag naman natin hayaan na maging dahilan yan para masira ang pamilya natin, guys. So alam ko at naniniwala ako ng mga Pilipino ay number one pagdating sa pagtitiis. Yung pagtitiis. Minsan kahit sinisigaw-sigawan na tayo, ako naranasan ko yan sinisigaw-sigawan ako ng amo ko, ng manager namin. Pero nasa isip ko, may pamilya ako. At kung mali naman ako, pagbubutihin ko na. Kasi syempre may point naman kung bakit sila nagagalit. And eventually, lahat ng bagay ay magiging maayos. At the same time, masasanay ka na Diba? Hindi ka na sensitive.
masabihan ka lang, tumaas lang ang boses. Kasi guys, ang mga ibang lahi niyan, matataas talaga mag-boses magsalita niyan. Parang akala mo galit. Marami sa kanilang ganyan ang boses, galit. Akala natin galit sila sa atin, pero hindi. Normal nila yun. Kaya lang talaga sila minsan may point na maiksi ang pasensya nila. Kagaya sa atin na mahaba ang pasensya natin. At sanay tayo sa mga ganyan, sa mga bakbakan, sa mga mag-usap, sa paliwanag, yan, matyaga tayo dyan. So, yan ang kaibahan ng mga Pilipino. Masikap, magmahal, yan, at disiplinado, yan ang tunay na Pilipino. Kaya sana sa lahat ng mga kababayan ng OFW, suportahan ninyo ang cheese whiz. Ay, hindi, ang layo. Yan, cheese whiz ang aking ipapalaman sa akin. Masarap na pandesal. At quick merienda lang tayo guys. Kaya lang gusto ko lang kasi magkaroon ng content sa aking vlog ngayon for today. Matagal na rin kasi ako hindi nakagawa ng vlog ko. Madalas ang ginagawa ko guys ay mga short video lang. So sana supportahan ninyo ang inyong Kuya DJ para ma-inspired ako sa lahat ng aking mga ginagawang pagpa-vlog. At gusto ko rin sana kung akong tatanungin nyo ay maging isang charity vlogger. So kung may mga kukuha lang na sponsor, sana sino mga pwede kong sponsor dyan, gagawa tayo ng mas malalim pang vlog din, talagang charitable vlog. So yung lahat dyan, always keep safe, at ang lagi kong advice, always keep smiling, at be positive po sa lahat ng ginagawa natin. I-focus natin ang ating isipan sa mas kapakipakinabang na bagay, at isa-isang tabi natin yung ating mga galit, ating mga puot, mga inggit, di ba? Huwag tayong maiinggit, huwag tayong mapupuot, huwag tayong magagalit. Kung tayo may magalit, normal bilang tao, pero dapat yun ay hindi itatago, dapat yun ay nawawala agad. Kasi hindi yun natural sa isang, hindi yun normal na mag-keep tayo ng galit natin. So, keep our trust in God, lagi tayong mananalig, at sumampal tayo sa magagawa ng Diyos sa ating buhay, at maging mabait na tao tayo, maging mabuting tao tayo sa iba. So always keep safe guys, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Sana po ay makagawa pa ako ng mas marami pang inspiring advices po sa inyong lahat. Based on my experience, hindi nga ako HR, sabi ko sa inyo, hindi ako HR, hindi rin ako graduate ng psychology, pero based on my experience at sa naranasan ko na rin sa mahabang panahon ng aking paggawa sa ibayong dagat, ay marami akong naranasan at na-experience at nakita ng mga bagay na matututo talaga tayo, or matututunan natin ang ating mga pagkakataon. Always keep safe, and God bless po sa inyo lahat. Hanggang sa muli guys.